And we are live dito po sa 899 Action Center po. Na swerte ulit na naman tayo ngayong gabi. Okay, kasi po makakausap po natin kung paano tayo popogi, paano tayo gaganda. Nandito po yung ating expert po dito sa Winnipeg po. No other than si Ate Annie. Okay, Ate Annie, good evening po, Ate. Magandang gabi sa iyo, Aljoy, at magandang gabi sa lahat ng nanonood ng 899 Action Center. Ayun. Ate Annie, pakilala mo na kayo po sa ating mga viewers po natin. Okay, ako pala si Annie Agar sa Facebook, but my real name is Annalisa Raga. I'm an esthetician here in Winnipeg. Ang tawag sa akin ay esthetician ng bayan. But I'm also a financial broker. Back home, I'm a midwife. So, ngayong gabi po, pag-uusapan po natin yung kanyang profession as, ang paano-pronounce po yan, anesthesia? Konti-konti lang, magiging anesthesia. Esthetician. Esthetician. Yan. Ayun po. Iba yung anesthesia, okay? Esthetician. Ayun po yung tamang pronunciation po. Paano naman kayo nag-start po dito? Ano yung nag-motivate po sa inyo para pumunta sa ganitong profession po? Well, when I started here in Winnipeg, that's 11 years ago, my relatives wants me to be a midwife. But hindi siya nag-materialize. Kasi mahirap pala dito, parang OB. Okay? So that time, naghanap ako ng kung anong malapit doon, which is I'm a certified healthcare aide. Kaway-kaway sa mga healthcare aide dyan. Oh, marami Pero yan. it seems parang hindi para sa akin yun, no? Kahit compassionate ako sa mga kliyente, pero masakit ang likod, masakit ang paa, masakit lahat. Siguro kaya ako na-motivate, isang reason yun. Dahil parang lahat masakit pag nag-healthcare aid ka, masakit ang paa. Yes. And ang talagang first love kong gawin is to make a massage. So, nung nakita ko yun, nandun sa curriculum yung massage. And I don't want to take a long process ng as a massage therapist na 2 taong ka mag-aaral ka pa ng anatomy, everything, right? At ang mahal. Sabay yun, 27,000. Wow. Kaya, pero yun talaga ang first choice ko. Pero nung nakita ko yung aesthetics, nandun lahat eh. From brows to toe, ang services. At my age, doon ako natutong mag-makeup, mag-alaga ng skin ko. Kasi that time, I was only 40 years old na ako, guys. Tinutubuan pa rin ako ng pimples na hindi ko alam kung in love ba ako or what. Malay mo. And I have a cystic acne that time, stage 4. Na talagang bukol-bukol yung skin ko hanggang loob. And I don't know what's happening. Lahat na yata ng acne, skincare sa abroad or whatever, binili ko na sa online. Pero it's getting worsen. Lalo siyang nagre-red, lalo siyang and I found the aesthetics na ang talagang main niya is yung skin therapist and nail tech. That's why I'm also a nail technician, okay? Doon pala sa pag-i-skincare, only a routine. Kasi kahit bumili ka guys ng mamahaling product, kung hindi mo alam gamitin, it's a crap. That's why we are here. Yes, kaya dito po yung expert po. Ano naman, kaya po yung skin po. Kasi marami po dito, especially sa Winnipeg, malamig po dito, kailangan natin alagaan niya ating skin. So, very important po sa atin po dito. Kaya po, napapansin po ninyo kapag tayo nag-a-attend ng mga, napag-usapan of there, yung mga reunion sa atin, i-compare po natin yung ating itsura compared sa ating ka-batchmate, iba. Tama ka dyan, Aljoy. Tama ka dyan. So, ano naman po ang, syempre, kailangan natin alagaan? Ano naman po yung importance po ng pag-aalaga po ng, or regular skincare po dito sa atin? Okay. Since yun natatackle nyo na minsan halos ang kliyente ko dito, they are complaining. Kasi sinasabi nila, bakit daw sa Pilipinas maganda yung skin nila? Of course, bata pa sila that time. At nung pumunta sila dito sa Canada, they feel stress, sama-sama na yan. And the other factor is also the weather. Dito napaka-extreme ng weather. Kung sobrang init, sobrang init. Pag sobrang lamig, sobrang lamig. That's why what's happening to our skin is nagde-deteriorate kapag hindi kayo nag-alaga ng skin. That's called skincare. Okay? So, what is the proper skincare? Siyempre, hindi lang basta DIY, nabibili kayo sa shoppers ng inyong product kasi
marami pong klase or type ng skin. Mm-mm. Skin condition. Kung oily ba kayo, kung combination, kung dry, Mm-mm. kung acneic ba, or aging skin na. So, iba-iba po yung product na nandyan. Mhm. Skin disorder or diseases. Siyempre po, pag may skin diseases or disorder, kailangan po ng treatment. Mm-mm. Diba? Pero alam niyo ba guys, na kailangan nating mag-facial every month. Kasi Once a para month. po yung menstruation. Mhm. Pag hindi po kayo nag-skincare or nag-facial ng maayos, yung inyo pong mga, what you call this, dead skin, Oo. nagpapatong-patong po siya. Kasi Mhm. dapat po yan nag-i-slap off. Ibig sabihin, nagtatanggal ang dead skin nyo. Mm-mm. Pero pag hindi ka nag-facial, Mm-mm. nandiyan po yan nagpapatong-patong that you called keratosis. So, parang kalyo. Yes. Oo. At nagpo-form po siya ng iba-ibang kondisyon ng skin. Mhm. Nandyan yung warts, skin tag, blemishes, acne, lahat na po sabihin nyo na. Oh, see. So, importante po ang facial once a month, mapababae ka man o mapalalaki. Oo. Nag-i-start po ang facial 14 years old. So, pwede na siya. Yes. Tapos yung kahit 70, 80, pwede pa rin. Yes naman po. Oo. Mas lalo na. Lalo na. Ayan. So, very important pala ang facial. Nabanggit mo kanina, Te, ang services mo from eyebrows to toe. Yeah. Ano po yung mga specific po natin? Yung bypassing lang po para at least malaman po natin mga televiewers. Okay. Aesthetics is all about beauty, okay? Beauty and relaxation ang industry natin. So, ang services po ng aesthetic is from brows to toe. We didn't do the hair kasi meron tayong tinatawag na hair stylist. Sila yung nagkukulot, nagpupula ng buhok natin at nagpupupit. Pero hawak ko pa rin ang hair kapag meron pong event. Ang tawag po doon ay makeup and hair for all events. Okay? So, syempre, pag may events, inaayos yung brow. So, we had brow enhancement. Nandiyan po yung pagtitin, pag-shape, pag-waxing, pag-laminate. So, sunod, yung eyelashes. Nandiyan po yung lash extension, lash lip, lash tint, lash, whatever, lash removal, pag naglagay ka ng lashes, diba? Di ba pag may lashes kayo, huwag niyong tatanggalin on your own kasi matatanggal pati yung lashes niyo. Oo, masakit. Yes, kaya may tawag po doon, lash removal. Okay. So, pagdating naman po sa ear, meron po tayong tinatawag na ear candling, ear piercing, para sa mga baby, yung po talaga ang forte ko as a midwife, I'm doing ear piercing sa mga neonates sa bagong panganak. And I'm offering also ear cartilage para sa mga adult. And earlobe as well. Yeah. Yeah. Ear cartilage pala yun. So, pagdating naman po sa body, meron tayong tinatawag na body treatment. Nandan po yung body wrap, body scrub, salt scrub, cellulite treatment, lahat po ng tungkol sa skin. Okay. Kasama din po dyan yung body massage. Yung body massage, nag-i-start po yan sa body alignment, pag masasakit yung likod ninyo, body, frozen shoulder, nandiyan po yan, Swedish massage, relaxation massage, hot and cold stone massage, name it. Pero ang forte ko po as a midwife back home, kaya po ako natutong mag-massage na talagang Pinoy style, dahil po, binibigay ko po sa community back home sa Dasmariñas, Cavite, yung postnatal at prenatal massage, yung mga gustong mabuntis, yung pagkatapos mga anak, at yung infant massage. Nandito po ako bilang parang nanay ng community kasi marami po dito nagkakaroon ng postnatal depression. Marami po yan. Yes. So, importante po yun. Okay? Then, sa paa naman, hand and foot care, meron po tayong nail care. So, meron tayong pedicure, manicure, whatever. Meron tayong from express to foot spa. Ibig sabihin nun, meron siyang foot and hand reflex na kasama callus removal and ingrown removal. Marami yan. Marami po yun. So, body waxing, lahat po ng hair sa katawan ninyo, pwede natin tanggalin. Okay? So, yun po yung mga different services. Pero sa facial po, doon po ako nagpo-focus kasi dito po,
parang kailangan natin i-educate yung bawat individual kasi hindi pwedeng yung kung ano yung ginagamit ni Maria, yun din yung ginagamit sa pang Maria. Kasi magkaiba po yung skin condition niya, okay? Kaya minsan, sa facial, ina-assess ko talaga yung skin ng client kung ano ang kailangan niya. Kasi marami po tayong klase ng facial. Katulad kanina, may nagtatanong, ate, ano ba ino-offer mong facial? Of course, kailangan kong i-assess siya kung ano yung condition ng skin niya in order maibigay ko yung tamang specific ng facial na kailangan niya. Tama po yun. Kasi meron tayong nag-uumpisa sa facial na deep cleansing facial. We just remove the comedones, yung blackhead and whiteheads ninyo. Diba? Para hindi siya magpatong-patong. So, pag nandyan na, nakita ko na may problema, may acne na, meron ng mga wrinkles, meron ng sunburn, syempre po, yung po ay kailangan ng facial treatment. Kaya pumapasok na po dyan yung mga microdermabrasion, dermaplaning, at kung ano-ano pa. Microneedling, diba? Minsan natatakot sila kasi kailangan matawagan, makausap po kayo para maintindihan niyo po yung process at saka yung downtime nun. Correct. Kasi pag nalaman nilang, ay, microneedling, may needle pala yan. Ayoko niyan. Natatakot sila, diba? So, iba-iba. So, dapat talaga in person pa tayo pupunta po dito para ma-assess po kayo talaga ni Ate Annie. Nabanggit niyo po yung microdermabrasion. Ano po yun? Bagong ano po yun? Okay, yung microdermabrasion is just a simple word to remove the dead skin. Oh, okay. Yun na lang pala. Pinaganda lang. Yan, pinapaganda lang. Tanggal lang palang patay na balat. Kasi nga, marami sa atin, minsan nakakausap ko, when is the last time you have your facial? Ganun. Never been, te. Okay, let's see. I do assessment. Titingnan ko yung skin nila at marami na ako nakikitang mga uninvited or unwanted visitor dun sa skin nila. Kaya ng mga ano, te? Katulad ng, syempre, yung mga milya, yung mga serenggoma nila, yung mga warts, yung mga skin tag, at saka yung mga sunspot. Yes, marami yan. Sunspot, skin tags, marami yan. Tapos mga moles na maliliit. Mga warts. Halos lahat dito ng kliyente pumupunta sa akin, take note, ang problema nila ay warts. Yes. Warts. You know why, guys? Warts is a virus that can contagious siya. Skin-to-skin contact. Yung mga sabon na ginagamit ninyo, that's why I am not recommended a bar soap sa family. You need to use the pump, liquid foam, or gel, but not the bar. You know why? Pag ginamit ng may whites yan, then hugasan, kahit hugasan mo yung pinatuyo, the virus still there. Then, gagamitin ng next family, it will transfer to. Yung mga sabon na, gaya the bar soap. Sa Pilipinas, sanay tayo doon. Yeah. Tsaka yung towel ninyo, please don't share. Kailangan may separate towel kayo. At pag nagamit nyo po yung towel, kung ayaw nyo i-dump sa inyong laundry, please, ituyo nyo sa araw. Kasi yung bacteria, yung virus, kapag sa washroom nyo nilagay, kumakapit po. Lalo ngayon, paano pag winter ngayon ganito, usually nakalagay lang sa towel rack natin. Exactly. So, talagang labas nyo na lang. Labas nyo na lang, not on the washroom. Kasi di ba, pag nag-poop tayo, mabaho, and it's spread doon sa loob ng So, it will goes to the towel. Okay. So that's not. Kaya minsan ang advice ko, mas maganda pang gamitin yung kitchen towel than throw. Di ba? Oo nga, no? Pero yung paper towel lang, pwede makapal ka pa rin naman po yun. Okay po. So, ate, marami kang clients na banggit mo kanina at iba-ibang klaseng skin. May mga sensitive, mga reaction. Paano nyo natitreat po yung mga yun? Okay, syempre, kailangan pag nakita mo yung kliyente mo, hindi mo siya kilala, kailangan mo minsan kasi sabi nila, ate, do I need a consultation? No, by over the phone, you can call me, I can assess you. Then pagdating dito, talagang nilalagabista ko na yung kanilang skin. Then I'm sinesend ko sa messenger nila para ma-review nila kung ano yung mga nangyayari sa skin nila. Oh, okay. Yes. Then afterwards, magbibigay ako sa kanila ng treatment kung ano ang dapat gawin.
kung ano ang needs ng skin nila. Mhm. And ine-explain ko yung procedure, kung yan bang skin mo ay sensitive, yan ba ay hindi pwede sa'yo dahil may acne ka, may open pores ka, everything nandun sa assessment. Then, I will tell kung anong procedure ang gagawin, then I will tell kung anong mangyayari in the downtime nung treatment. And nag-a-advise din ako kung ano yung product na enough or tama para sa skin nyo. Maganda pala. Kasi nire-review ko lahat yung ginagamit nila. Then, syempre, kung oily yung skin mo, kailangan ba gumamit ka pa rin ng oily product? No. Kaya ako oily. Gusto niya maraming pera. Padula. Ganun pa tayo. Okay po. So, dito po is, nasa Winnipeg po tayo. It's a diverse community. Iba-ibang lahi, iba-ibang, ibang pinanggalingan. Iba-ibang skin tone. Yes. Paano naman po natin na-assess rin? Usually, sa skin tone, ang Caucasian, Asian, medyo, yung Asian at saka African tone, medyo makapal yung skin natin. Kasi yung dermis ng skin natin medyo makapal. Sa init siguro sa atin. Sa Caucasian naman, yan ang medyo sensitive ang skin nila, yung mga white. Kaya, madali sila magkaroon ng freckles. So, yung mga skin tone na yan, iba-iba rin ang treatment na gagawin mo doon. Kasi, kung manipis na yung balat ng kliyente mo, tapos, bibigyan mo siya ng aggressive na treatment, what do you think? Siyempre, kaya sasabihin lang, ayoko magpa-facial, namumula yung skin ko. Ganun. No, you cannot do that. Kaya kailangan i-assess mo rin ang treatment by skin condition, kung ano yung tone at kung ano yung disorder. Okay. So again, basically, kailangan nyo kitain sa Ate Annie in person para ma-assess kayo. Technology is evolving. Sumasabay rin po tayo sa technology po ng sa skin po natin. So, ang technology naman, kasi marami kaming tools para diyan sa treatment at yung trend niya napapanahon, di ba? Pero nag-upgrade kami ng mga tools kasi syempre marami nang lumalabas, Pero syempre, tinitingnan namin kung how effective is it, okay? Katulad ng laser. Yes. Okay, laser. Laser is very expensive, okay? I'm not fan on doing the laser. Why? Kasi para sa akin, educate mo lang yung client and kapag nasa bahay siya, she knows how to do the routine, the skin routine, and the proper product na dapat niyang gamitin. That's it. Hindi niya na kailangan ng laser na pagkamahal-mahal. Di ba? Totoo yun. The best laser that you can do is your skin routine. Oh, okay. Parang sold na ako, te. And yung skin routine na yon, bibihira sa mga esthetician at dermatologists ang nagbibigay sa inyo ng education. Totoo. Pero sa akin, ang goal ko ay matuto kayo lahat na alagaan yung skin ninyo kasi I've been there. Nung first removal ko ng warts, parang nakapako lang siya ng ganyan, na akala ko doon lang ako may warts. I was 30 years old when I'm working in Jeddah as a NICU midwife. Meron akong dermatologist na naging best friend doon kasi inalagaan ko yung anak niya sa NICU for 3 months. Then, nung sinabi ko sa kanya, I have this, sabi niya, tinignan niya lang by naked eye, sabi niya, punta ka sa office. I'm on the 3rd floor. I don't know what procedure is that. But they got like 100 plus warts all over my body. Oh, dami. Yes. Pero ang salat ko lang, maliliit lang yun na parang bilog-bilog na maliliit. Pero yung sinabi nga sa amin na, we got almost 100 pieces of warts all over your body. Nakahalo dyan mas ako na wala akong malay. Pero dito, syempre, hindi natin ginagawa yon. We do a topical anesthesia to numb your skin, then we do the procedure na napaka-quick lang. And then, after ng procedure, binibigay ko rin at inuturo ko rin sa mga kliyente ko
paano yan hindi na babalik. Yung Kasi, aftercare. yes, after I checking my client, after 3 to 5 years na nagpa-DWART sila kung saan, mabalik siya. Pero yung aking best friend sa Saudi, siya yung nagturo sa akin kung paano yan hindi na mabalik. And I'm sharing that to all my clients. Yun ang maganda kay Ate Annie po, may aftercare po siya sa mga kliyente. Yeah. Saka sa follow-up po, natututukan po niya yung kanilang yung development. At saka kung sakasakali man, meron mang konting adjustment, then a-adjust din naman po ni Ate Annie. Ate, marami kang package, marami kang services from eyebrow to toe. May package ka bang i-offer sa atin na gusto mag-avail? This time we have promo for micro needling and including the deep cleansing facial. Deep cleansing facial first, then micro needling. Micro needling is good to improve the collagen of your skin. Okay? And deep cleansing is to remove all the debris on your skin. Yung blackhead, whitehead, everything. And that promo for the whole March is 120 for both package. The regular price of that is 180. Book mo na ako, te. Yeah. So, booking din yung amin. Kasi ako lang po lahat ang gumagawa ng services as of today. Kasi wala pa po akong trained na esthetician as of now. So, talagang per oras po yung booking. Okay? Of course, dito sa Winnipeg, o kahit saan, yung kahit anong industry, may DIY. Oo. Ano naman po ang pinagkaiba ng DIY at pumunta sa professional na kagaya po? Okay. So, DIY. As on my own experience, nung ako ay may mga acne na malalaki, I did DIY. Kasi I do search sa YouTube, di ba? Oh, ito pala yung pang-acne. Then I buy online or referred by Maria. Ito maganda to sa acne mo. Bili ka nito. Pero did you know, it's getting more worsened. Yung aking acne talagang namumula. Kahit na pang-acne treatment na yung binili ko. You know why? Bakit po? Kasi hindi yun ang type ng skin ko. Yes. And I go to the dermatologist kung saan-saan. They prick my skin na supposed to be hindi naman dapat. Diba? Kasi syempre, it gives, when you freak your skin, the scar is forever. Tandaan niyo yan, guys. Ang skin natin, you need to pamper it well. Kasi pag prinik mo yan, na trauma ng skin, the scar is forever. That's what happened to my skin. Yung tinitiris-tiris. Yeah, don't do that. Kasi you don't know your hand kung sterile. You don't know how to close your pores, kung na-close nyo ng proper. May medications ba kayong dapat ilagay dyan? Don't do that. Kasi I've been there. Talagang hindi siya angkop. Skin, mukha natin yan, mukha. Okay? Ang sarap pa naman tirisin. Kasi lumalaki po yung pores ng skin ninyo and lalong nagkakaroon ng damage doon sa skin. At nawawala yung natural oil ng skin ninyo that makes more worsen. Yung microneedling, ano po yun? Paki-explain po briefly po. Kasi marami natatakot po dyan yung word pa lang yung microneedling is maganda yan sa may mga acne na scar at saka sa mga spot skin aging. Kasi pag ginawa yung process na yun, naglalabas siya ng natural collagen. So, syempre, pag tumatanda na tayo, yung collagen natin nagdi-decrease. So, in order mapabilis yung turnover ng skin, kailangan mong gawin yun. Sugatan mo yung skin, pero kailangan by professional ang gagawa nun. Yes. Don't do that on your own. Kasi syempre, mag-open yung pores ng skin mo, then hindi mo alam yung next what to do, right? Not like having a dermatologist or esthetician like us, alam yung kung ano yung gagawin mo sa procedure. Yan ba yung parang roller na may maliliit na needle, yung ginaganon? Yan ba yun o iba? That is one part. Pero sa professional, iba yung ginagamit. Iba yung ginagamit. O kasi nakikita sa YouTube na ginaganon. Ay, ganun, di ba?
Oo. So, Pero, yun, be careful with that, yung oo. mga DIY na yan, kasi you are pricking your skin. Yes. Kung hindi Sinusugat ko. tama yung paggagawa, imbis na gaganda ka, madadami. Bawas ganda tuloy. Yeah. Dapat dagdag ganda. Um, matanda tayo. Kakaroon Kailangan forever 21. Forever 21 nga eh. May kakaroon din ng wrinkles, especially ito mga to, yung mga eye bags, o pagod na. Ano naman po yung mga pwedeng may advice o mga treatment na pwede natin gawin? Well, kapag tumatanda tayo, actually, yung facial is one of a kind, pero holistically, kailangan meron kang happy hormones. Ayun, bago yun kaya, happy hormones. Yeah, happy hormones. Kasi when you are stressed and you are everything, you are negative person, it comes to your face, it comes to your body. So you need na lumabas ang happy hormones mo in order na hindi ka agad tumanda. Number 1. Another thing, syempre, kailangan mong matulog ng maayos. Yun ang kulang sa atin. Kasi diba? Pilipino sobrang sipag. Yeah. Yes. Kailangan guys matulog ng maayos. Did you know, yung hormones ninyo ay nagpo-produce at 3 to 4 a.m. ng ganong oras. So, kung kulang ka sa tulog and you need, alam niyo naman, you need to sleep ng ganong oras, tapos nagpupuyat ka. So, what do you think? Siyempre, aging is there. And another thing, if you want to have a beautiful skin, water lang ang kapambas niyan. At saka prebiotic na pagkain. Bakit ang mga Korean magagandang skin? Because of that, what they eating. Diba? Lalo pag alkaline water ba? Yeah, alkaline food, alkaline water. O, diba? Pasok! Pasok! So, kasi po, yung ano po, yung pangalan po, again, importante yung ating, yung kanina, happy hormones. Happy hormones. Yung sa Canada po, lagi nag-iisip, of course, bills. Yeah, Trabaho. Kaya napupuyat po yung ibang ating mga kababayan. Yung iba pa nga, 3 jobs. So, again, discipline rin sometimes. Kailangan po. So, ano po naman po yung ano po, nabanggit po natin kanina, marami tayong services. Covered ba siya ng insurance? Okay. Maraming nagre-request sa akin yan, yes, no? po. Ang aesthetics po ay nasa beauty and relaxation industry. Okay? So, minsan sinasabi na, bakit yung massage mo hindi na-cover? We like your massage, blah, blah, blah. Sabi ko kasi, nasa relaxation ng ang mga RMT natin ang nagko-cover niyan. Okay? Ngayon, hindi, kung kayo ay may business, let's say may business kayo, and you need a facial, you need a massage, you can do that for a tax write-off, diba? So, pwede nating pag-usapan yun kasi we're giving the receipt, so makiklaim nyo naman sa inyong businesses. Siyempre, kailangan pag may business kayo, presentable kayo sa lahat, diba? So, kailangan nyo magpaganda. So, gamitin nyo yung facial. Pag naman, may mga business kayo na medyo physical ang job, o kailangan nyo ng massage. So, why not? Diba? Saka yung massage ko, different sa massage dito sa Canada. We call that parang hilot na talaga. Paki-expound po yun. Kasi may marami iba. Halimbawa, yung mga players, ito, mga ganito, yung iba yung likod. Ano po yung different types of massage nyo po? May tinatawag naman kasi na sports massage. Yan yung mga sa athlete, 'di ba? Yan usually ginagawa yan ng mga professional dito na athlete massage therapist, okay? Yeah. Pero sa atin, ang layman's term diyan, hilot lang yan. Hilot lang yan. So, syempre, yung mga hilot, minsan, by experience na lang nga ginawa. Pero yung mga sports therapist, nag-aral talaga sila ng anatomy. That's why they know kung saan ang hahagurin, mga muscles, mga joints, everything. Okay? So, syempre, kami nag-aral din yan ng mga anatomy actually.
hindi ko alam kung ano po, yung mga Asian, yung may ginagano pa yung parang Japanese style na massage, tapos may stone massage, may bentusa. Part pa ng massage ba yan, te? Yeah, kasama yan sa part ng massage natin. Meron tayong bentusa na with mark, meron naman without mark. Kasi dito sa Canada, minsan ayaw nila yung may mark. Parang octopus tingin ko na. Pero sa atin, sa Pilipinas, we do the bentusa with the jar or any. And medyo, yung bentusa natin sa Pilipinas, parang out of ano ng Canada. Ayaw nila noon. So, cupping yung ginagawa namin dito. And before we wrap up, again, in brief summary po, once a month po tayo kailangan pa-facial. Massage po, mga ilang once a month rin, o depende sa ating nararamdaman? Kung kayo ay covered ng inyong massage sa inyong insurance sa company o pinagtatrabaho niya, I recommend to have a massage monthly. Kaya yan ibinigay sa inyo yung coverage na yan ng employer ninyo kasi kailangan talaga ng katawan niyo yan. Okay? So, in order to book our RMT, kailangan nyo talagang mag-book 1 month ahead kasi napaka-busy ng mga yan. Pero ako minsan, talagang nakikiusap pag talagang masakit na ang katawan, hindi ko mahindian. Kaya I accommodate kahit na kayo ay may insurance o wala, nandito lang ako. Okay? And just book me kung ano yung availability, nandiyan naman ako. Then, ang facial, kailangan nyo talaga yan ng facial at least once a month. Kasi kung gusto nyo magkaroon ng magandang skin at clear skin, kailangan nyo yun kasi nga para hindi napapatong-patong yung mga dead skin that form another problem sa skin niyo. Last question, te. Do you do home service? Home service. Nakita mo yung aking aesthetics home services. Okay. Home service. Kaway-kaway sa mga napuntahan ko dyan nung ako hindi pa nagda-drive. Way 6 years ago, I started the home service. Kasi ang forte ko talaga ay mag-massage ng mga nanganak or yung tawag natin postnatal massage, yung mga infant na bagong panganak kasi yung po talaga yung forte ko. At pinupuntahan ko talaga sila sa bahay kahit ako ay nagbabas na mataas ang snow minsan, Kasi talagang yun yung passion ko na tumulong na, yung calling mo sa inyo, bakit nagkaroon ka ng postnatal? Minsan maraming nagkakaroon ng depression, alam mo yon. Kaya talagang nag-home service ako noon. Na talagang, minsan nakikita ko sila ngayon na, ate, 5 years ago, baliw-baliwan pa ako noon, no? Pero ngayon, kita mo na sila, mga manager na kung saan. Yeah. And as a part of being a midwife, yun talaga yung ginagawa ko noon. Pero, siyempre, nag-i-improve tayo, kaya we're having our home-based business dito ngayon sa location ng 1166 Mountain. Dito lang kami sa Yonge at McPhilip. We can accommodate naman everyone. Pero sa akin, kung kayo ay bagong panganak, talagang pupuntahan ko kayo. Ayun. I do home service. Kasi ayokong mahanginan after news. Pero yun lang, yung massage lang. Pero yung mga facial everything, dito po sa location natin. Kasi nandito na po lahat ang gamit natin. Any final word po sa ating mga kababayan po? Ano kayo marireach? Ano po yung mga contact numbers po ninyo? Yes po. Okay. Thank you, Aljoy, for this moment na nakasama ka at maibahagi natin yung kaalaman natin tungkol sa tinatawag na self-love. Correct. Tama po kayo dyan. Yeah. Self-love. Okay? Nagtatrabaho po tayo para alagaan ang sarili natin. So, sa mga mommy out there, at saka sa mga men na nandyan, at lahat ng individual, you need a self-love. Unahin niyo po yung sarili ninyo, everything follows. Okay? So, pag kailangan niyo po ako, dito lang kami sa 1166 Mountain. Dito lang po kami sa tabi ng Yonge at McPhilip, yung old Yonge. Dito lang po kami sa kanto, ng parking area ng Yonge.
kitang-kita niyo po agad-agad. Yes, per booking po tayo. You can connect me to my messenger, Annie Agar. Yan po yung kilala nila sa akin, Annie Agar. And my contact number is 204-998-6402. 6402. We are open from 10 a.m. to 8 p.m. Yan, except Tuesday. That's my off. Sunday, except Sunday. Yeah. So, basta Tuesday po. Yes. Hindi siya, day off naman po ni ate. Kailangan niya mag-relax din naman. Mag-rest. Yes. Okay po. And we have also our insurance here. We do travel insurance, super visa, and tourist international insurance. We are here. All insurance except car and house. Basta pang tao. Yeah, we can protect you. Okay? Ayun. Yung nagkaganda. Saka may school din pa kayo, di ba? Oh yeah, we have ABM College here for local and international students. Yes po. Di-discuss po natin some other topics po yan. Katapos ko magpa-facial. Again po, lahat po ng information ni ate. Annie Agar po. Sikat na sikat po yan dito sa Winnipeg. Hindi naman. Sa Facebook, Annie Agar yan. Kilala po yan siya dito. And again, her number po is 204-998-6402. Open po sila from Monday, Wednesday hanggang Sunday ng 10 a.m. to 8 p.m. Day off po niya ng Tuesday. 1166 Mountain Avenue. Tabi lang po ng Old Youngs po. Madali pong hanapin po dito sa Winnipeg. Yeah? Last word sa kanila po. Okay. Tuesday is my day off because I call that me time. So, para sa inyo, kailangan nyo pa rin magkaroon ng me time, pamper yourself in anyhow. Kung busy man kayo or whatever, you need to give a time for yourself. Okay? Self-love. Tama po yun. Again po, maraming salamat Ate Annie sa time po ninyo. Kahit short notice po to. Thank you so much. And again, this is Aldous Guzman, yung host po nyo sa 899 Action Center. May problema kayo? May solusyon kami ni Ate Annie. Okay. Yeah. Thank you po. Bye. Bye.